Magandang araw, Casimero versus Inoue sa Saudi Arabia. Sa Disyembre, poster ng mega fight nagtrending sa social media. Nag-alab na naman ang mundo ng Philippine boxing matapos magpakawala ng malaking pasabog ang kampo ng dating 3 Division World Champion na si Janrel Angas ng Pinas Casimero. Sa pamamagitan ng isang post sa kanilang official na Facebook page, ibinahagi ng kampo ni Casimero ang isang poster na nagpapaiwatig ng umano'y nakatakdang mega fight nila ng Japanese superstar at pound for pound king na si Naoya Monster Inoue. Pilipinas laban sa Japan, Saudi Arabia, Disyembre. Nakalagay sa kontrobersyal na poster ang mga linyang Pilipinas laban sa Japan. Milyones ang taya. Boxing history is about to be written and the biggest fight in Asia. Saudi Arabia, December. Hindi rin nawala ang kilalang tapang at angas ng kampo ni Casimero sa kanilang caption na "Pikit muna mata nyong mga iyakin." Lalo pang nagpa-intense sa balita ang komento ng pahinang Quadralas It's My Boy na nagsabing abangan na lamang darating na opisyal na update dahil malapit na umano itong ilabas sa publiko. Mabilis na nagtrending sa fans. Dahil sa pasabog na ito, agad na naging mainit na paksa sa social media ang hypothetical match-up na ito. Inulan ng libo-libong likes at komento ang nasabing post mula sa mga tagahanga na matagal nang nag-aabang sa sagupaan ng dalawa. Para sa maraming Pinoy boxing fans, ito na ang pagkakataon para mapatunayan ni Casimero na may kakayahan siyang pataubin ang itinuturing na number 1 best fighter sa mundo ngayon. Tahimik pa rin ang kampo ni Inoue, bagamat nagbunya ang mga supporters ni Casimero. Nananatili namang tahimik at walang anumang kumpirmasyon ang kampo ni Naoya Inoue ukol sa usapin. Walang opisyal na payag mula sa top rank o sa promoters ni Inoue kung totoong may negosasyon o kasunduan nang nangyari para sa naturang laban. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong sports community kung magiging katotohanan bang pangarap na laban ito o mananatiling panunukso lamang sa social media. Magandang araw, Casimero versus Inoue. Milyones na ang taya sa Saudi Arabia. Nito lamang ay nag-ingay na naman sa social media ang dating 3 Division World Champion na si Janrel Quadralas Casimero matapos mag-post ng isang kapansin-pansin na poster sa kanyang official na Facebook page. Sa nasabing poster na nagtatampok sa tapatan nila ng Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue, nakasaad ang mga katagang "The biggest fight in Asia" na nakatakda di umano sa Disyembre 2026 sa Saudi Arabia. Bukod dito, hayagan din nakalagay sa poster na mayroong paunang bayad na milyones si Casimero para sa laban na ito. Mas lalo pang naging mainit ang usapan dahil sa pampatama, ngunit kumpiyansang caption mismo ni Casimero, "Pikit muna mata nyo, mga iyakin." Dahil mismo si Casimero ang nagbahagi nito, marami sa mga boxing fans ang naniniwalang tunay na nakakuha na ito ng down payment at formal nang naikasa ang isa sa pinakaabangang sagupaan sa larangan ng boxing. Si Turkel Alshik ba ang nasa likod ng mega fight dahil nakalagay na gaganapin sa Saudi Arabia ang tunggalian? Malakas ang espekulasyon na ang chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia na si His Excellency Turkel Alshik ang nagpondo at nagtulak sa mega trending na laban na ito. Kung si Alshik nga ang nasa likod nito, hindi na nakapagtatakang umabot sa milyon-milyon ang garantisadong premyo ng Filipino fighter na si Casimero. Ayon sa mga umiikot na balita at usap-usapan sa boxing community, $2 million o 120 million pesos. Ito ang tinatayang minimum guaranteed purse na posibleng makuha ni Casimero sa pakikipagharap kay Inoue sa Saudi Arabia. Swak sa mga naunang balita at negosasyon. Tila nagtutugma rin ang post na ito sa mga naunang pahayag at kaganapan sa mundo ng boxing. Kumpirmasyon sa petsa, nagtutugma ito sa mga ibinahaging detalye ng miyembro ng kampo ni Casimero na si Kuyang Joseph. Kamakailan na Disyembre nga ang susunod na balik ring ni Casimero. Payag ng kampo ni Bam Rodriguez. Kamakailan lang ay sinabi ng trainer ni Jesse Bam Rodriguez na si Robert Garcia na wala namang formal na offer si Inoue sa kanila at ngayon tila malinaw na kung bakit dahil mayroon palang palihim at mas malaking negosasyong nagaganap sa pagitan ng kampo ni na Turkel Alshik, Koki Kameda na promoter ni Casimero at Hideyuki Ohashi na promoter naman ni Inoue upang sa wakas ay may takda na ang Inoue versus Casimero. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersya, malinaw na buhay pa rin ang pangarap ng mga Pilipino
na makitang magkaharap sa ibabaw ng ring sina Cuadro Alas at The Monster sa isang makasaysayang gabi sa Middle East. Magandang araw, General Casimero. Nakatanggap na ng milyong-milyong guaranteed purse para sa inaasang bakbakan laban kay Naoya Inoue. Muling naging maingay ang mundo ng Philippine boxing matapos lumabas ang balitang natanggap na ng 3 division world champion na si General Cuadro Alas Casimero ang kalahati ng kanyang guaranteed purse matapos pumirma ng panibagong kontrata sa ilalim ng Kameda Promotions. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, hindi bababa ng $2 million. Tinatayang higit 116 million pesos ang guaranteed purse ng Pinoy boxer. Isang malaking halaga na sumusunod sa kalakaran ng malalaking fight purse sa Japan. Tulad na lamang ng naiulat na $5 million purse ni Junto Nakatani. Ayon sa mga ulat, paunang bayad pa lamang ito kay Casimero at maaari pang lumaki kapag formal nang maikasa ang kanyang pakikipagtuos sa hapon na si Naoya The Monster Inoue. Mga highlights ng balita, milyong-milyong paunang bayad. Natanggap na ni Casimero ang kalahati ng kanyang $2 million guaranteed purse mula sa Kameda Promotions. Target na petsa. Patuloy ang negosasyon para sa posibleng pagharap nila ni Inoue bago matapos ang taon. Sakripisyo sa timbang. Pumayag si Casimero na bumalik muli sa Super Bantamweight Division upang mapagbigyan ang hiling ng kampo ni Inoue. Handa nang umakyat sa ring laban sa The Monster. Matagal nang inaabangan ng mga boxing fans sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas at Hapon, ang bakbakang Casimero versus Inoue. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa kampo ni Ohashi, promoter ni Inoue, malakas ang kumpiyansa ng marami na si Casimero ang napupusuan para sa susunod na malaking laban ng Hapon. Pumayag ng ating kababayan na bumaba muli ng timbang sa Super Bantamweight para lamang matuloy ang bakbakan nila ng tinaguriang The Monster ng Japan. Kung sakaling matuloy ang naturang tunggalian, inaasahang ito ang isa sa pinakamalaking fight purse at pinaka-inaabangang showdown sa larangan ng boxing ngayong taon. Magandang araw, 120 million pesos ang offer ni Inoue kay Casimero para sa tapatan nila. Kung makakalaban pala ni General Casimero si Naoya Inoue, ang potensyal pala na ibabayad sa kanya ay $2 million o 120 million pesos. Napakalaki nito, mas malaki ito kumpara sa kabuuang kinita ni Casimero sa buong karera niya sa boxing. Kaya napakalaki ng interes ng mga fighter kasama na si Casimero na makalaban si Inoue dahil sa napakalaking pera o payout. Si Naoya Inoue kumikita siya ng $25 million bawat laban sa Japan, kaya hindi na niya kailangan pang dumayo sa Amerika. Nung nakalaban ni Junto Nakatani si Inoue, kumita si Nakatani ng $5 million. Kaya ang tansya, kung si Casimero ang napalaban kay Inoue, ay kikita si Casimero ng 120 million pesos. Dahil dito kaya tuloy-tuloy lang ang paghahamon ni Casimero kay Inoue at malaking tulong din ang The Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh dahil sa palagiang pagpopos nila tungkol kay Casimero. Kaya siguradong laging napapansin ito ng kampo ni Naoya Inoue. Magandang araw! Panibagong teaser mula kay Cuadro Alas nagpainit sa boxing fans. Muling naging maingay ang mundo ng Philippine at international boxing matapos mag-post ang dating multi-division world champion na si General Cuadro Alas Casimero sa kanyang official na Facebook account. Sa kanyang pinakabagong post, ibinahagi ni Casimero ang isang larawan kung saan makikitang magkaharap sila ng kampiyon na si Naoya The Monster Inoue kasama ang prestiyosong WBO World Super Bantamweight belt. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa magkabilang kampo, itinuturing ng marami na ito ay isang teaser na kasalukuyan ng gumugulong ang negosasyon para sa kanilang tambalan na inaasahang magaganap ngayong Disyembre 2026 sa Japan. Hindi lang ito basta-basta usap-usapan. May malaking batayan sa ranggo at sitwasyon ng division kung bakit napakalakas ng posibilidad ng labang ito. Si Casimero ay kasalukuyang nakatala bilang number 4 sa WBO Super Bantamweight ranking. Sa kasalukuyan, si Casimero lamang ang tanging available sa top 5 contenders ng WBO para makalaban ni Inoue. Nabalitang hindi na matutuloy ang inaabangang laban ni Inoue laban kay Jesse Bam Rodriguez matapos itakda ang susunod na laban ni Rodriguez ngayong Oktubre 2026.
Dahil dito, no choice na ang Japanese superstar kundi harapin si Cuadro Alas. Hindi rin basta magpo-post si Casimero kung walang patagong negosasyong nagaganap. Ayon sa promoter ng Casimero na si Koki Kameda, formal na niyang inilalapit ang mega fight na ito sa makapangyarihang Saudi boxing figure na si His Excellency Turki Al-Sheikh. Matagal nang nakikita ang interes ni Al-Sheikh sa tambalang Casimero at Inoue. Palagi nitong ibinabahagi ang tungkol sa dalawang boxer sa sikat na Daring Magazine na kanyang pagmamayari. Malinaw kay Al-Sheikh ang matinding demand ng mga tagahanga dahil umaabot sa libo-libong engagement at reaksyon ang natatanggap sa tuwing napapag-usapan si Casimero. Naniniwala ang marami na kapag ang kampo ni Turki Al-Sheikh ang naglatag ng opisyal na offer para sa laban, hindi na ito maiilagan o matatanggihan pa ni Inoue. Bumuhos naman ang suporta at positibong reaksyon mula sa mga Pilipinong tagahanga sa comment section ng post ni Casimero. Lutang na lutang ang tiwala ng mga Pinoy na si Cuadro Alas ang may kakayahang sumira sa malinis na record ng The Monster. Marami ring nagpayag na nakahanda silang tumaya at pumusta para kay Casimero kapag formal nang inanunsyo ang makasaysayang tapatang ito. Magandang araw, Daring Magazine at Turki Al-Sheikh. Uulit-ulitin si General Casimero. Sapat na ba ang engagement para sa mega fight versus Naoya Inoue? Muli na namang kumuha ng napakalaking atensyon sa mundo ng boxing ang post ng Daring Magazine na pagmamayari na ngayon ng kilalang Saudi boxing promoter na si Turki Al-Sheikh. Sa kanilang kamakailang post, isinare ng Daring ang throwback na larawan na mismong si General Casimero ang nag-upload. Makikita sa larawan si Casimero kasama ang kampyong si Shakur Stevenson matapos ang kanilang matinding sparring session noon na nilagyan ng Pinoy fighter ng simpleng caption na "Back in the day, me and Shakur Stevenson." Mula nang maitala ni Casimero ang isang napaka-impresibong panalo laban sa Mexican warrior na si Luis Neri, tila hindi na nakawala ang atensyon ni Turki Al-Sheikh sa Pinoy sensation. Sunod-sunod at tila hindi na ipinapahinga ng media outlet nito ang pagpopos ukol sa Pinoy champ. Ayon sa mga eksperto at taga-subaybay ng palakasan, tila itines na ni Al-Sheikh ang market value at tunay na hatak ni Casimero sa publiko. Ito ang magiging batayan kung maglalabas ba siya ng napakalaking pondo at puhunan upang paglabanin na ang dalawa na pinakamahusay na boksingero sa lower weight division na sina General Casimero at Naoya Inoue. At hindi naman nabigo ang promoter sa resulta. Kitang-kita ang kakaibang lakas ng hatak ni Casimero sa mga tagahanga. Bawat post sa kanya ng Daring ay kumakalap ng napakataas na komento at shares. Lalo at masigit pa kumpara sa ibang sikat na boksingero tulad ni na Naoya Inoue o Bam Rodriguez. Sa comment section, isang laban lang ang hinihingi ng mga tao, General Casimero versus Naoya Inoue. Ayon sa maraming veteran analysts at boxing experts, bagamat patuloy na itinutulak ang pangalan ni Jesse Bam Rodriguez, naniniwala silang lalamunin lamang ng bilis at pambirang knockout power ni Naoya Inoue ang mas maliit na si Rodriguez. Ganon din kay Casimero. Tingin nila na pagkain lang din ni Casimero itong si Rodriguez. Kaya dapat ay si Casimero at Inoue ang magharap dahil inaasahang magiging lubhang dikit, peligroso at tapatan ng pantay na tsansa na siguradong makakahatak ng milyong-milyong manonood sa buong mundo ang labanan ni Casimero at Inoue. Dagdag pa sa init ng usapin, muling naitampok ang naging payag ni Shakur Stevenson ukol sa naudlot na laban ni Inoue at Casimero noong taong 2021. Ayon kay Stevenson, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang laban at hindi man lang lumipad si Inoue patungong Estados Unidos noon ay dahil sa takot ito kay Casimero. Sa pananaw ng Amerikanong kampiyon, alam ni Inoue sa kanyang sarili na malaki ang posibilidad na matalo lamang siya ni Casimero sa mga panahong yun, kaya mas pinili nitong umiwas. Sa patuloy na pag-ingay ng pangalan ni Casimero sa tulong ng Daring Magazine at sa bukas na interes ng mga promoter tulad ni Turki Al-Sheikh, mas lalong nagiging malapit sa katotohanan ang pangarap ng mga fans na makitang magtuos sa wakas sina Casimero at Inoue sa loob ng lona. Mawawalan na nga ba ng dahilan si Inoue para iwasan pa si Casimero ngayong ang mismong publiko at ang malalaking pera sa Saudi Arabia
ang humihingi na ng laban. Magandang araw, pag-usapan natin. Turki Al-Sheikh, niluluto na ba ang mega fight ni Casimero at Inoue, ang pinakamalaking laban sa lower weight division? Mukhang inihanda na ni His Excellency Turki Al-Sheikh ang mundo ng boxing para sa isa sa pinakabangang tapatan sa kasaysayan ng lower weight division. Janrel Cuadralas Casimero versus Naoya the Monster Inoue. Napapansin ng mga taga-subaybay ng boxing na nagiging madalas ang mga post ng The Ring Magazine na pagmamayari na ngayon ni Al-Sheikh patungkol kina Casimero at Inoue. Lalo pang umaayon ang pagkakataon para sa Filipino champion matapos maiulat na hindi na matutuloy ang pinaplanong mega hit sa pagitan ni Inoue at Bam Rodriguez sa Pebrero 2027. Kasunod ng pagkakaroon ni Rodriguez ng nakatakdang laban sa huling bahagi ng taon. Si Casimero ang nangungunang pambato sa mga natitirang contender sa Super Bantamweight Division. Si Casimero ang may pinakamalakas na hatak sa publiko. Sa katunayan, kapansin-pansin, mas matataas ang engagement at reaksyon sa mga social media posts ng The Ring Magazine tuwing tampok si Casimero kumpara sa ibang boksingero, kabilang na si Inoue. Bukod sa popularidad, may solidong resibo si Casimero sa loob ng ring. Ang kanyang dominasyon kay Luis Nery. Si Luis Nery ang kauna-unang boksingero na nakapagpabagsak kay Inoue. Subalit na makatapat ni Casimero si Nery, itinuring ito ang isang masterclass na pagwasak. Mas mabilis at brutal na tapos ni Casimero kay Nery kaysa kay Inoue. Tinapos ni Casimero si Nery sa round 4 pa lamang habang pinabagsak ito ng 6 na beses. Mas mabilis ito kumpara sa round 6 stoppage ni Inoue kung saan 2 beses lamang niya na ipabagsak si Nery. Dahil dito muling ipinaalala ni Casimero ang kanyang kataga. Kung talagang ayaw akong labanan ni Japanese Turtle, okay lang. Dahil sa pagtalo ko kay Nery ng ganong kabrutal, parang tinalo ko na rin si Inoue. Ang interes ni Turki Al-Sheikh at ang what if, hindi rin may tatago ang matinding interes ni Turki Al-Sheikh sa matchup na ito. Kamakailan ay nagpost pa ito ng tanong sa publiko, ano kaya ang naging resulta kung natuloy ang naudlot na laban ni Casimero at Inoue noong Abril 25, 2020 sa Las Vegas. Ang pagiging curious ni Al-Sheikh ay malinaw na indikasyon na nakikita niyang napaka-kompetitibo at kapanapanabik ng tapatang ito. Di tulad ng ibang nakalaban at natitirang mga contender sa Super Bantamweight na tila kulang sa ingay at predictable ang resulta. Ang pagharap ni Inoue at ng angas ng Pinas lamang ang nagbibigay ng totoong banta at excitement sa mga tagahanga. May mga lumabas din na ulat na hangang-hanga sa Al-Sheikh sa estilo at personalidad ni Casimero. Maging ang sikat na one-hand push-up ni Cuadralas matapos niyang inakaut si Duke Maika ay napansin at pinuri ng Saudi official dahil sa ipinakitang lakas at stamina nito kahit katatapos lang ng laban. May naamoy ba kayo? Sa kasalukuyan nasa Japan si Casimero upang makipagpulong sa kanyang promoter na si Koki Kameda para ayusin ang kanyang mga susunod na akbang at kumuha ng mga matitinding sparring partners. Matapos ang magkasunod na tampok sa kanila ni Inoue sa The Ring Magazine, nag-iwan ng palaisa pang komento si Casimero. Wala ba kayong naaamoy? Isang pahiwatig na posibleng gumagalaw na ang mga negosasyon sa likod ng entablado.